Isang simpleng biruan na nauwi nga sa isang pisikalan. Nang dahil nga rito, isang Pilipino sa Saudi Arabia ang pumutok ang nguso matapos nga itong suntukin ng kanyang katrabahong Nepali. Ano nga ba ang pinag-ugatan? Bakit nauwi sa ganito ang nasabing biruan? May nag-comment nga sa kanyang post at ito nga ang tanong ng isang lalaki. Sabi nga niya, ayan kasi mapang-asar, minsan din kasi ilugar ang attitude. Pag work lang. Sumagot naman itong nag-post. Sabi niya, gets po kita, we are all joking that time and napikon po siya. Nag-joke siya sa akin na pala biro din yun, physical na biro yung sa kanya. Kaya bago mag-comment ng ganyan, isipin mo muna kung ano po ang punot dulo. So sa pagkakasabi niya dito na nauwi nga lang sa isang biro at nagkapisikalan, siguro yung biro nitong Nepali sa kanya ay medyo naging agresibo at medyo pumalag nga itong si Kabayan. At dahil nga sa pagpalag niyang ito, siguro pakiramdam ng Nepali ay seryoso na nga din itong si Kabayan natin. At agad nga itong binanatan at yun, sabog nga ang uso ni Kabayan. Sa takot nga nitong si Kabayan at gusto nga niya makasigurado, mabuti na nga lamang at may nakakita sa kanyang dalawang kabayan kung saan ay isinakay nga ito sa sasakyan at pinapunta itong si Kabayan sa isang clinic para nga makakuha ng medical report bago nga ito pumunta sa police station. At kung ano nga ang naging pag-uusap nitong si Kabayan dito sa dalawang kabayan na nagsakay sa kanya papunta ng clinic, pakinggan natin ang kanyang storya. Ba't ka na dito na ano? Sabi ng kasamahan ko na tinakot kasi ako, madam. Na? Tinakot ako ng manager ko na pag nagsumbong ka, papadala ko ng pulis dito. Kayong dalawa, takot. Kayong dalawa doon sa kulungan. Sabi ko, sir, ako yung nagrabyado po. Anong layo nga? Pang-medical Nepal ka. po. Saan siya pupunta yan? Sa medical muna. Tama yung ginawa niya. Kuleya? Oo. Kasi sabi ng kasamahan ko na clinic ka na daw muna bago ka mag-report sa police. Pagkakuha mo sa emergency, may report yan eh. At least meron kang kuwan. Pwede ka ngayon magsumbong sa police. Kinakampihan niya yung mga Nakapihan sila, te. Hindi, te. Nepal, te. Yung manager namin, te. Italiano, te. Nepal yung nanakit sa'yo. Oo. Hindi na ako Ba't ka sinakta? naasar siya sa akin, te. Kahit na basta ang kuwan dito, kahit anong mangyari, mag-away lang kayo, pero huwag kanya sasaktan. Siya lang mag-isa. Oo, Tama te. yung gagawin mo. Alam mo yung tsura. Oo, pati. Yung consequence niya, te, sa akin, te, sabi ng manager, pinapauwi ko na yung isa. Ba't ka pa magpupunta ba't ka pa uuwi? Ba't ka pa magpamimedical? Di ba na yung complaint? Your complaint was already... Yan mo, basta magpa-medical ka, tama yan. Sinaktan ka eh, physical yan. Hindi naman na kayo nagsisigawan lang o nagkukuhan. Ilang beses na yan ginawa sa akin, sir? Kaya nga ngayon, gawin mo, Saan ang housing mo? tapos mo magpa-medical dyan, kunin mo yung report, sabihin mo, pinugbog ako, alam na ng mga kabayan dyan, may Pilipino dyan. Exit 8, exit 7 ako, te. Sabi ng mga kasamahan ko, kahit ano pa yung mangyari, ikaw yung nagadugo. Dahil sana hindi mo tinanggal. Basta Kailangan mo lang, ganyan lang. Basta pumunta ka dyan, sabihin mo. nagpa-picture ka sana. Nagbe-picture ako, te. Pinicturean ko yung mga pasa ko dito, te. Dami kong pasa, eh. Hindi na. Ngayon lang. Oo, ngayon lang, te. Alas 3, tapos ngayon lang kami nagka-hearing ng manager na alas 6. Ang tagal. Kung medical ka. Hindi mo na alam ng may-ari niyan. Hindi alam nang mayari to, te. Bago pa nga pagkatapos ng medical, pwede kang pumunta sa kahit anong police station. Pwede ko na din tawagan, sir, di ba? Oo. Kasi sila daw yung pupunta din. So, may kasama ka din. Sabihin mo, emergency yan, meron yan. Emergency dyan. Hindi ko kasi alam yung gagawin dito. Dyan, sabihin mo lang, emergency. Dyan o, yan o, may mga kuha dyan, emergency. Sir, salamat po, sir, ha? Sige na, wala. Basta Thank you po. May kabayan mo lang. So unang-una, tama itong ginawa ni Kabayan na nagpa-medical nga siya. Dahil ayon nga nito kay Kabayan ay nakatira sila ng Nepali sa iisang accommodation.
At mapapansin nga rin natin dito na parang gustong pagtakpan nitong manager ni Kabayan at hindi nga ito alam nung mismo may-ari ng kumpanya kung ano man itong kumpanya pinagtatrabuhan ni Kabayan itong nangyari sa kanila ng Nepaling katrabaho nito. At sinasabi nga nitong manager niya na pinauwi na raw naman yung Nepali, ano pa nga raw ba ang gusto niya mangyari? Na-address naman na yung concern nitong si Kabayan. Ang point dito, si Kabayan ay naagrabyado at nabugbog. Paano na lamang isang araw, sabihin natin hindi nag-report itong si Kabayan or hindi niya pinablatter itong nangyari sa kanya, tapos nakatira nga sila sa isang accommodation at binalikan pa nga siya nitong katrabaho niyang Nepali at nabugbog siya, magkakaroon talaga rito ng malaking problema. Kung sakaling doon sa mismong accommodation nila ay nag-away sila at itong si Kabayan ay nakasuntok din dito sa katrabaho niyang Nepali at nagkaroon ng galos or pasa itong isa niyang katrabahong Nepali na kanyang nakairingan, siguradong pareho na nga silang madadamay. Ang kagandahan nga nito, kapag nakablatter, alam na ng mga pulis na si Kabayan yung unang naagrabyado at kung sakaling lumusob itong Nepali sa kanyang kwarto o sa kanilang accommodation at saktan siya ulit, alam ng mga pulis na ang intensyon ng Nepaling ito ay gumanti at hindi nga rin na pwedeng sisihin dito si Kabayan dahil nga naireporta niya ito sa pulis bago pa man nangyari ang pagsugod na kung sakaling pwedeng mangyari kung hindi ito ginawa ng aksyon ni Kabayan. Sa atin mga kababayan, iwas-iwas tayo sa masyadong pakikipagbiruan, lalong-lalo na sa mga ibang lahi. Dahil hindi naman natin alam kung paano yung way ng kanilang pakikipagbiro. Kung sa ating mga Pilipino, yung mga ganong biru-biruan lamang ay nararamdaman naman natin na hindi naman ganong kaseryoso. Pero pagdating nga sa kanila, mapapansin natin na yung kanilang simpleng biruan ay nauwi nga sa isang pisikalan. So mag-iingat tayo, lagi nating lilimitahan yung ating mga sarili lalo na pagdating sa mga biruan. Lalo na't nandito tayo sa ibang bansa para magtrabaho, hindi para humanap ng gulo at sakit ng ulo. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.